pamilyang marangya ang buhay, ngunit hindi mananampalataya kay Kristo. Hello, honey! Kamusta ka dyan? Mabuti naman. Kamusta kayo dyan? Okay naman kami ng mga bata. May sasabihin ako sa iyo, honey. Magsasara na daw ang kumpanya namin. Magpa-file na ng bankruptcy dahil sa epekto ng pandemya. Mawawalan na ako ng trabaho. Hala, paano tayo niyan? Paano yung mga bayarin natin? Tapos yung pag-aaral ng mga bata. Mama, may nangyari ba kay Papa? Anak, bakit umiiyak? Anak, si Papa mo baka mawalan ng trabaho. Kasi magsasaro yung kumpanya nila eh. Lapan tayo, Mama. Mag-aaral pa ba ako? Hindi nga eh. Ayoko maghirap, Mama. Ano gagawin natin? Pamilyang Kristiyano na payak lang ang pamumuhay. Ang padre di pamilya ay isang lalamove driver, pero masaya ang kanilang pagsasama. Ang buong pamilya ay aktibong naglilingkod sa simbahan. Ang bawat isa ay may ministeryo. Anak, kakain na tayo. Tawagin mo na ang papa mo doon. Okay, ma. Pa! Kain na po tayo. Nakahanda na po ang mesa. Okay, anak. Tayo manalangin muna. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw ng Lord God. Maraming salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Ama. Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso sa araw na to, Lord. At kami po, Lord, ay atin kami ng service, Panginoon, Lord God. Panginoon, bless niyo po, Panginoon, ang aming pagkain na sa aming harapan, Panginoon, Lord God. At Lord, ito magbibigay ng aming kalakasan pisikal, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po muli, Ama. In Jesus' name, Amen. Anak, kamusta na pala ang ministeryo mo ngayon? Okay naman po, ma. Sa kasalukuyan, ay nagkoconnect po kami. Ay, mabuti naman. Salamat sa Lord. Sa tulong po ng Panginoon, dahil di po namin ito kaya. Amen. Hello, Mars. Napatawag ka. Mars, inatake ako ng anxiety ngayon eh. Kasi si pare mo nagtawag. Ang sabi niya baka rumapauwi siya kasi magsasaro yung kumpanya nila. Nag-aalala ako, Mars, kasi yung bahay namin, yung kotse namin, nagbabayad pa kami sa bangko. Tapos yung pag-aaral ng mga bata, Mars. Kinalulungkot ko yung nangyari sa inyo, Mars. Pero huwag ka nang masyadong mag-alala. God is good. Hindi na tayo pababayaan, di ba? Pwede naman tayong maghanap ng ibang pagkakakitaan. Pwede rin tayong mag-put up sa maliit na negosyo. Maraming pwedeng gawin para kumita, Mars. Basta manalangin lang tayo para yung pag-aalala natin ay mawala. Sabi nga sa Pilipos 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, diba? Huwag ka nang mag-alala. Hayaan mo. Isasama kita sa mga panalangin namin. Maraming salamat, Mars, at gumaan ang pakiramdam ko. Sige, Mars. Pwede ba kitang i-invite, Mars, sa devotion namin tuwing Friday, 2 p.m.? Available ka ba? Meron din kaming, Mars, meron din kaming Ladies Fellowship tuwing Saturday, 2 p.m. din siya. So doon sa fellowship, maraming mga kananayan na nagte-testimony. So doon makikita mo na yung mga problema pala natin ay maliit lang pala compare mo sa mga problema ng iba. So Mars, okay lang ba sa'yo? Bukas ibibigay ko sa'yo yung link ng Zoom. Sige Mars, mag-chat na lang tayo Salamat Mars, God bless. Maya-maya dumating ang taga-barangay para sunduin ang padre de pamilya.
Opo, magandang araw po, Mrs. Dito po ba nakatira si Dexter Piro-Piro? Opo, asawa ko po siya. Taga-barangay po ako, Mrs. Pinapasang po ako na siya para po ilagay sa isang quarantine facility. Alang-alang sa pagsunod natin sa health protocol. Ang kayo din po, Mrs. Kailangan niyo po mag-quarantine dito po sa inyong tahanan. Hindi po kayo pinahintulutan lumabas ng 3 araw hanggang 14 na araw para po dito po sa inyong tahanan. And wag po kayong mag-alala kasi po ang ating barangay naman po ay magbibigay ng tulong pinansyal at food packs po para sa pangailangan nyo. Para hindi na rin po kayo sabay. Pagkaalis ng taga-barangay, agad na nagdasal ang nanay. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami ng aming pamilya, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na malagpasan namin ang pagsubok na ito. Palakasin mo ang loob at pananampalataya ng aking asawa. Alam ko, Lord, hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang Diyos na buhay. You are our Jehovah Rapha, the Lord who heals. You are the Jehovah Jireh, our provider. Biglang tumawag ang kumare. Hello Mars, kamusta ka na? Alam mo, sobrang down ako ngayon kasi nagtawag na si pare mo at tuloy na yung pagpapauwi ng kumpanya, nagsarado na. Kailangan ko na kausap, Mars. Baka naman pwede ka ngayon kahit dyan sa coffee shop lang. Naku, Mars, pasensya ka na. Gustuin ko man. Kaya lang, hindi kita masasamahan sa ngayon dahil nag-positive si Dexter sa COVID. And kaming mag-ina, naka-home quarantine din kami. So, magdasal na lang tayo, Mars. Bahala na si Lord sa mga problema natin. Pagkatiwala na lang natin sa Kanya ang lahat. God is good all the time, Mars. Alam, paano yan, Mars? Paano yung pangkabuhayan ninyo? Makakapagtrabaho pa ba si pare? Si Lord na bahala, Mars. He will provide. Sa bagay, tama ka dyan. Okay, Mars. God bless. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag ang taga-barangay. Hello? Sino to? Hello ma'am, magandang umaga po. Taga-barangay po ako. Gusto ko lamang po ipaalam ang kondisyon ng inyong asawa. Dinala po siya sa ospital para i-confine. Nahirapan po siyang huminga. Ay, Diyos ko. Saan ospital po siya dinala? Sa Lasal po. Kamusta po ang lagay ng asawa ko? Sige po, maraming salamat po. God bless po. Nag-usap ang misis at ang doktor. Kamusta po yung lagay ng asawa ko? Tatapatin kita, Mrs. Hindi maganda ang lagay ng mister. Naka-intubate siya ngayon dahil bumaba ang oxygen level niya. Dasal ang kailangan. Sige, Dok, maraming salamat po. God bless po. Hello, Mami. Mami. Kailangan ko po ng panalangin, Mami. Pag-pray niyo po kami, Mami Jo. Si Dexter po naka-intubate po ngayon. Nandito po kami sa Lasal. Mami Jo, pag-pray niyo po kami. Praying that God will save the life of your husband and heal him from COVID-19 in the mightiest name of Jesus. Amen. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag ang doktor at may magandang balita. Mrs., magandang balita. Tinanggal na ang tubo ni mister. Normal na ang kanyang paghinga. Normal na rin ang oxygen level niya at nakamahinga na siya ng maayos. Ang lakas niyo talaga kay God. O kayo mga taga-COD. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Maraming salamat po. God bless po. Bless you po. Anak, salamat sa Panginoon. Mabuti po ng Panginoon. Kay Papa, pinalangin tayo. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy, Lord, Papa. Salamat po, Panginoon. Pinagaling mo siya. Nawa kami mo. Patuloy mo pagaling ang lahat ang may sakit, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo lahat ng papuli pagsamba. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, amen, amen. Masyado akong nadala sa ating drama. Napapanahon po, di ba, kasi po tayo ay nasa pandemic pa rin. And purihin ng Panginoon kasi, di ba po, minsan madaling sabihin na hindi tayo mag-worry. Pero syempre, minsan po nagagapihin tayo ng kahinaan. So paano ba natin mapagtatagumpayan yung mga sitwasyon na ganito, di ba po? Yung tipong feeling natin hopeless na tayo. Di ba, Sis Ren? Amen ka dyan, sis. So, sa bagay niya yan, matutulungan tayo ng ating guest speaker for today. Kaya, bago natin introduce ang ating speaker, we encourage everyone na mag-share po ng inyong mga one-liner, yung mga thoughts, or even yung opinion nyo po sa ating word for today through our chat box. And now, to help understand more about the word of the Lord regarding worries, let us welcome our speaker for today through this video. Our speaker this afternoon is the bunso among the 4 siblings. She is the amazing daughter of Roberta Yuzon and Babes Yuzon. She is one of the pastors of Church of God, Imas. She leads the worship department and is also a youth pastor. As a millennial pastor, she utilizes the online platform to share the gospel. Ladies, please help me in welcoming on our virtual platform, Pastora Prisha K. Good afternoon po sa inyo, mga momshies, mga ladies po from COG Dasmariñas, and I am privileged to share po the word of the Lord, no po. Alam niyo po, actually nasa Pampanga po ako ngayon. Mapapansin niyo, nasa kotse po ako, and talaga namang excited din po ako, and I know I don't have to worry about kung ano naman po yung kung nasaang sitwasyon, di ba? Basta po ay magamit tayo ng Panginoon. Ayan. Hello po sa lahat from Cluster 1 to Cluster 9 na ladies. Good afternoon po sa inyong lahat. Pwede po bang pakisabi nyo nga, pakitype po sa chat box, I am not worried. Amen. Come on, sabihin nyo nga po, I am not worried. So hindi pa man nagsisimula ang ating message, ngayon pa lang, kanina yung grabe po yung skit, no? Yung play kanina, it is really reality. Pambira, no, na nag-COVID na, natubuhan na lahat, but there is power in prayer. Amen po ba? So again, it's an honor and privilege to share the word of the Lord sa ating mga kananayan na hindi nag-aalala. Alright? So to start with, ang title ko po ngayon, dahil nga po, not worries, about worries. Ang title natin ngayon ay Essential Needs. Ayan. Salamat po sa aking tech team na essential needs. Okay. So mga mommies, mga ladies ng COG po, ng Dasma, ano po ba, when you hear the word essential needs, ano po ba yung mga nasa isip nyo? Okay, ano po ba yung mga nasa isip nyo pag essential needs? Ano po ba yan? Ano ba yung mga essential needs ngayon? Ngayong nag-pandemic, kasi ngayon lang lumabas yung vocabulary na yan, no? Dati hindi naman natin napapansin yung word na yan. Pero mga essential workers, essential needs, ayan, sabi food. Ano pa po, bukod pa po sa food? No, ano po ba naisip natin? So sa lahat po, ay ang ibig sabihin pa ng essential needs, essential means important, necessary. So tama yan, oxygen, amen, food, water, clothes, di ba po, importante, alcohol and face mask, essential needs na rin siya ngayon. Tama? And sabi nga, ibig sabihin ng essential ay important, okay? At necessary. Ano naman yung ibig sabihin ng needs? Ibig sabihin ng needs, ito ay necessities. Ito ay desires. Okay po? So ngayong pandemic, marami tayong naging kailangan sa ating pangangatawan. Amen po ba? Kaya naman ang word natin ngayon, I hope you have your ballpen, I hope you have your notebook so that we can note it para when the time comes that you are worried, you know what to do. Let's open our Bible in Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. Ang sabi po dito, kahit hindi ko kayo naririnig, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? Ang sabi po ay,
and my God will supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen? So can we all bow down our heads and pray? Father, we thank you, God, for today, oh God, because today is a day that tutuldukan na namin ang pagiging worrisome namin, Panginoon. Nag-worry man kami for a while, but Lord, we will worship you for a lifetime, oh God. Lord, maraming salamat. Lord, makatagpuin mo ang need namin. We love you, Lord. Be with us. In Jesus' name we pray. And everybody say and type, Amen and Amen. Wow. I know for sure po ay pinanghawakan mo ito, no? Na ngayon nangangailangan ka, pinanghawakan mo itong and my God will supply. Not just some needs. Ang keyword dyan ay all your needs according to the riches, not according to your riches, not according to your business, not according to your mana. May minana ka ba? Diba? To the riches of His glory in Christ Jesus. Okay, so these are the final words of Paul in the Church of Philippi. Alam niyo po, isa sa mga books na favorite ko na sinulat ni Paul ay Philippians. Ito yung pinakamasaya siya. Bakit? Ang Philippi Church ay ang Philippi Church or ang Book of Philippians o Philippi Church ay isa pinaka-generous na simbahan. Amen? Generous ka po ba? Okay, generous po ba tayo pagdating sa mga pastor natin, pagdating sa church natin, pagdating sa gawain ng Panginoon? Generous po ba tayo? Amen? So these final words of Paul in the Church of Philippi is an encouragement and a reminder and assurance from the Word of God. Imagine niyo po si Paul habang sinusulat ng Book of Philippians, okay? Nasa loob siya ng kulungan. Diba? Yung ikaw na nakakulong, ikaw pa tong nag-e-encourage. Sino po bang ganun sa ating mga mommies? Si mga ladies dito, ikaw na nasa problema, ikaw na yung walang-wala, pero dahil mahal mo si Lord at hindi ka nagwo-worry, nakakapag-encourage ka pa, nakakapag-kamusta ka pa ng iba, nakakapag-pray ka pa ng iba. Amen. Diba? So ngayon po, pag tayo ay nasa gitna ng sitwasyon like Paul, he is inside the prison. Ganun ba na yung attitude natin? O pag tayo ay sobrang sagad sa problema, magiging magagalitin tayo, irritable, magiging anxious, madedepress tayo, magiging, mawu-worry ka, magiging worried ka, hindi ka na mag-church, hindi ka na magpapakita sa mga mentors mo, ilalayo ka na sa simbahan. Bakit? Punong-puno ka na ng problema eh. Tama po ba? Sabi nga dito, the more na napalapit ako sa Panginoon, bakit the more the problem that I have? But you know, Paul, the moment that he was converted to Christianity, pambihira din naman talaga yung pinagdaanan niya. Pero in the midst of imprisonment, Paul was able to encourage and remind those church in Philippi. Amen? Yan po yung book ng Philippians. Kaya kung makita nyo pa lang doon, masaya ang puso ni Paul. Okay? So, and ito rin yung book of Philippians, it was an appreciation and love to the Philippi or Philippians church. And kasi sobrang yung support, sobrang yung encouragement nila sa isa't isa. Amen? So sabi dito, the book of Philippians also encourages the believers to rejoice in the Lord. Believers to be well-grounded in prayer and thanksgiving. Ito din sinasabi ni Paul. To offer praise and to give God thanks for many provision that they are blessed with. Amen. So ganito po pala talaga tayo bilang believer, and hello po, shout out po sa mga first time natin dito. Welcome po sa COG Ladies Ministry, no? Hindi aksidente bakit nandito ka, hindi aksidente baka nakita na ni Lord na sobrang nag-aalala ka na, kaya sinasabi ng Panginoon, yung essential needs mo, ako nang bahala dyan. Kaya naman you will be encouraged, you will rejoice in the Lord, you will offer praises to Him and give thanks to Him after this. Amen. Ang prayer ko na hindi pa man tayo natatapos ay kumilos na ang Panginoon sa buhay niyo po dyan. And we have here, ilang participant? 195, almost 200. Mag-invite pa kayo ng 5 para 200 na tayo. Diba na tayo lahat na 200 empowered ladies of the Lord will not be worried but will continue to worship the Lord. Amen? So, ito po yung sinasabi. Kaya po, next sabi dito, what are the needs? Okay, what are the needs that you haven't got or experienced yet? Ano ba yung mga needs mo na hindi mo pa nakukuha o na-experience? Nagigets po ba natin? Most people answered, sabi nga, hindi ko pa nakukuha magkaroon ng stable job, lagi na lang ako part-time.
Hindi ko pa nakikita yung need ko of restoration ng family ko kasi baka po sa atin may mga single moms po. Okay po, no? Hindi ko pa nakikita yung discipline ko. Financial breakthrough. Material things na nilalambing ko sa Panginoon. Yung travel na Lord, gusto ko makapunta ng Cebu, Siargao, Boracay. Di ba po yung mga mommies, no? Successful sa business and many more. These are the needs that we haven't gotten yet. Some of us maybe, no? But what do we really need lalo na sa panahon ngayon? Ano bang kailangan mo ngayon? Sige nga po. Ano pong pag sinabing, what do you need, anak? Ano pong maiisip nyo? Kahit po wag nyo na i-type. Ano pong unang naiisip nyo? Alam po anong pinaka-need ngayon? Siguro nang sinasabi ng tao, miracle. Healing. Amen? Na bumalik na sa normal ang lahat. Yan ang sigaw na ng mga tao ngayon. Hindi na yung travel eh. Hindi na nga yung success eh. Diba? Healing na. But I have this question. But have you asked yourself, why do God allow these needs to be it? Bakit ba hinahayaan ng Panginoon na hindi natin makamit ang mga needs na ito? Ba't hindi pa natin na-experience? Dahil po, sabi dito, sige po, next slide po, God allows needs, okay, in our lives to draw us closer to Him. Hindi ibibigay ng Lord lahat sa'yo kasi gusto ng Panginoon na bawat need ng buhay mo ay mas mapapalapit ka sa Kanya. Kasi pag binigay ng Lord lahat, hindi mo na siya kakailanganin. Tama po. Tandaan niyo po, hindi ang Panginoon nagbibigay ng problema. But He allows problem to happen in our lives so that we can depend and draw closer to Him. Baka ikaw yung nanay o baka ikaw yung tao na, Lord, bakit sila? Meron, bakit ako wala? Ako tong nagsisilbi, ako to lagi may Bible study, active sa church, pero bakit ako yung nakukulangan? Baka hinahayaan ng Panginoon mangyari ang hindi mo pa gustong yung pinagpe-pray mo na hindi pa niya binibigay sa iyo kasi gusto niya maging malapit tayo sa Kanya. Hindi niya ibibigay lahat. Kasi pag binigay niya ng lahat, baka hindi na natin siya kailangan. Amen? 'Di ba? And always remember this, God takes care of our needs. Amen po? To the process of the time we learn about our purpose in life. Amen? Kaya kailangan mo maghintay. Sabihin mo nga po, pakitype nga dyan, I am willing to wait. Amen? Hindi pa dahil pinagpe-pray mo kahit niluluhod mo magkaroon ng restoration ng family mo, hindi mo agad-agad makikita yan hanggat ikaw mismo hindi ka pa nare-restored fully sa Panginoon. Gusto mo ng breakthrough, gusto mo ng blessing, kailangan magpabasag tayo sa Panginoon. Gusto mo maging answered prayer, mabuo pamilya mo, healing, magpa-heal muna tayo. Maybe the essential needs that we need today is not material things. It's not healing from COVID. Maybe healing spiritually. Amen? You may be healed emotionally, physically, but if you're not spiritually healed, may malaki tayong problema doon. Okay po ba? I will share po, let me share 3 essential needs ang kailangan natin ngayon. Okay? 3 essential needs that is missing in our list. Baka kasi ang essential needs mo, mask, alcohol, PPE, kung ano-ano pa yan, baka nakalimot ka na. Okay? 3 essential needs that is missing on our on our list. Maybe nakalimutan mo, number 1 na essential need natin is peace. Sabihin mo nga peace. No? Number 1 essential need natin is peace. Okay? With all honesty, who among you now needs peace? Okay? Sige nga po mga ladies po. Ayan, 199. Isa na lang. Mag-invite pa kayo para 200 na. Isa na lang. Ay, isa na lang pala. Okay? Sige, may tanong po ako sa inyo. Kung i-rate nyo yung peace nyo ngayon, kahit may problema, kahit may babayaran, from 1 to 10, 10 yung may pinakamataas na peace. Okay? 0 yung walang peace. Kung i-rate mo yung peace mo ngayon from 0 to 10, ano ang rating ng peace mo ngayon? Sige nga po, okay lang po ba? Sagutin natin. Let's be honest. Wow, si Sister Nelly, 9. Praise the Lord. 8. Wow, praise God. Diba? 10. Pambihira si Sister Teresita. 8. Wow. Wow, come on, keep it coming. 5. I see 5. You know, it's always good to be honest. Kasi the more that we honest, we acknowledge, God, kailangan ko pala talaga ng peace, no? Oo nga
naman, no? Ano nga ba? Ano ba rating ng peace ko? Alam mo, lagi ko pong tinatanong to kasi lagi ko nire-rate yung sarili ko. Para nagiging aware ako, wait lang, okay pa ba ako o hindi? Amen? Wow, thank you po sa lahat ng mga sumasagot. Praise the Lord po, no? Ayan. And Philippians, ito po yung sinasabi nga sa Philippians, nagbinibigay tayo ng peace ng Panginoon. What does peace means? Shalom in Hebrew. Ibig sabihin po ay completeness. Ayan. And in Greek naman is eirene. Okay? Ibig sabihin po complete. Hindi ibig sabihin pag peace ka, payapa. Complete, buo ka. Amen? Minsan po ay, ayan, sa Hebrew word ay completeness, sa Greek word, yung eirene, ibig sabihin rest. Gift, God's gift of wholeness. Yun pala ibig sabihin ng peace. Hindi lang yung peace be with you, hindi lang pang selfie na peace na ganyan, di ba? Ang ibig sabihin pala ng peace ay kabuuan, regalo, kapahingahan sa presensya ng Panginoon, completeness. Amen. Kaya naman sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 5. Okay, to verse 4 to 5. Pakibasa nga po kahit po hindi tayo magkarinigan. Sabi dito, rejoice in the Lord always, not sometimes, not when you feel like. Rejoice in the Lord always. Amen. I will say it again, rejoice. Amen. Sabi ni Paul to, pambira, na nakakulong. Pero sinasabi naman na sa mga nakasalaya, mag-rejoice kayo. Let your gentleness be evident to all, because the Lord is near. Amen. Rejoice. Rejoice po. Ayan, praise the Lord. I am rejoicing. I can see 200 participants. Wow, praise the Lord. Rejoice in the Lord. Amen. This is not the time for you to isolate yourself. Hindi na to yung time para mag-self-pity ka. Hindi na to yung time para tumingin ka sa iba. Mag-rejoice ka. Mga ladies po, no, bakit ba't wala tayong peace in the midst of problem and storms? Bakit nawawala yung peace? Kasi nakatingin tayo sa kapitbahay, sa mga buhay ng iba. Bakit sila, ang saya-saya nila? Bakit sila, Pero hindi mo alam. Yung peace na kailangan mo nandyan sa'yo. Amen? You don't have to look anywhere else. Just have to fix your eyes on Jesus. Then the peace of God will be with you. Amen? Ito nga yung sinasabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Everybody, can you read with me? Ayan, anong sabi po dito? Do not be anxious. Alam nyo na ito, okay? Do not be anxious about anything. But in every situation by prayer, sabi dito, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Kahit ano pa yan, present it. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya minsan tayo nawawalan tayo ng peace kung nasaan-saan yung focus natin. Nakafocus sa problema, nakafocus sa due date, nakafocus sa pain, nakafocus sa COVID, nakafocus sa balita, sa bad news. Pero hindi mo alam, nakakalimutan mo na mag-focus sa Panginoon. Remember, peace does not come from the world. Peace comes from the Word of God. Amen. Kung nababalisa ka, kung nagwo-worry ka, read the Word. Hindi ko maintindihan, Pastore. Hindi ko maintindihan pag nagbabasa ako, parang lalo ko na sumasakit yung ulo ko. Hindi mo naiintindihan dahil hindi ka nakafocus. Hindi po lahat na nagbabasa ng Bible ay nakafocus. Kung magbabasa ka ng Bible, hindi ka lang magbabasa. Okay? You will study the Word, meditate. Yung excited ka, yung tipong na-memorize mo na. And the peace of God will be with you. Amen? If you do not have peace, you will have anxiety. Okay? What is anxiety? None of us is completely immune into these attacks, anxiety attacks. And most of us have had a personal struggle with peace stealer. Anxiety is our peace stealer. Pag naa-anxious ka, mawawala yung peace mo. Amen? Pag naa-anxious ka, nawawala yung joy mo. Kaya marami sa atin, pag maraming problema, hindi na nagsisimba, hindi na nagpe-pray, hindi na nag-worship. Kasi nakafocus sa problem. Amen? Kaya grabe yung sinasabi ni Paul dito. Huwag kang maging anxious. Ilaban mo sa panalangin. Mas lalo kang inaatake ng anxiety, mas lalo kang magpuri. Kasi,
when you stop praising the Lord, when you're attacked, panic attack, anxiety, depression, at pag inaatake ka, marami bumibitaw sa Panginoon, tumatalikod. Marami nawawalan ng gana. Nag-iinom na lang, babalik ka sa dating buhay, di ba? At yun ang gusto ng kaaway. Inaatake ka ng anxiety, hindi para lang saktan ka, kundi para ilayo ka sa Panginoon. Anxiety is a peace stealer. And do not allow the enemy to steal your peace. Di ba? Protect your peace from anxiety. Protect your peace from depression. Protect your peace from problem and suffering. Amen? You have to protect your peace. Amen po ba? Ang sabi po sa John 14:27, sige po, sabi dito sa John 14:27, the peace I leave with you, my peace I give you. Yung peace ni Jesus ang kailangan natin. Not as the world gives, do I give it to you. Let not your hearts be troubled, sabi dito. Neither let them be afraid. Okay? Huwag kang magpa-trouble. Okay? Huwag kang magpadala sa problema mo. Amen? Kasi yung peace na ibibigay sa'yo ng Panginoon, there is completeness, there is rest, it is a gift of wholeness. Kaya tinan niyo po ang mga Kristiyano, ang mga mommies, na patingin ko nga yung mga ngiti ng mga mommies, ng mga ladies, patingin ko nga yung mga ngiti, kahit punong-puno ng problema, kahit ang daming nilalabahan, kahit ang daming hinuhugasan ng mga plato. Amen? Bumabata lalo. May peace eh. Amen po ba? May peace. Even if you're a single parent, you still have peace because you know that the Lord is with you. Amen? The Lord is with you. Jesus left us. Jesus left us with peace. Not to worry, not to fear, not feel anxiety. He did not leave us worries. He did not leave us fear. Hindi niya iniwan yung anxiety. Ang iniwan at ang binigay ng Panginoon ay yung kapayapaan. And you can never find peace in social media or anywhere else. Only to Jesus Christ. Amen? When you have peace, God, in you, you have the peace in your heart and in your mind, you are able to apply this in your life. Itong sinasabi ni Paul. Hindi ka mag-overthink. Anxiety will lead you to overthinking. But when the peace of God is in you, this is what you should think. In Philippians chapter 4 verse 8, anong sabi dito? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Stop overthinking and start thinking about this. Amen? Bakit ka nag-overthink? You know, overthinking is not of God. When you are overthinking, you are playing the role of God. Hindi pa nga nangyayari, hindi pa nga sinasabi ng tao, tinuldukan mo na. Stop overthinking and think what the word of the Lord says. Think whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Amen? Kasi ang gusto ng kaaway, agawin niyang peace mo. Okay? Para makaramdam ka ng hopelessness, para makaramdam ka ng pagiging alone, self-pity, at gusto niyang i-enslave ka sa worries and fears. But you know what God wants us to know? We don't have to let anxiety to rob our peace, our hope, our joy every single day. Instead, God wants us. Okay? Ito yung gustong sabi dito. So instead, allowing anxious thought to create chaos in our hearts and minds, let us try these 3 steps. May 3 steps ako para po hindi mawala ang peace nyo. Ano yung 3 steps na yon? Pray honestly. Yung totoong prayer. Okay? Read God's word and do what it says. Ano yung honest prayer? Lord, hindi ko na kaya. Lord, nag-aalala ako. Lord, natatakot ako. Honest. Lord, nagdududa ako. Kaya mo pa ba? Bibigay mo pa ba sa akin to? Read God's word. Yun yung honest prayer. Read God's word. At hindi ka lang basa ng basa. Hindi lang puro devotion. Hindi lang puro pakikinig dito sa mga fellowship o pag Sunday. Hindi po. Sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word but do what the word says. Do what it says. Kasi mas nabe-bless ka at mas napapangiti mo ang Panginoon
kung ginagawa mo ang sinasabi niya sa salita ng Diyos. Maraming nagbasa ng Bible from Genesis to Revelation, but unless you do what the word says, you will not see the goodness and the miracles of the Lord in your life. Activate the word of God in your heart so that anxiety will leave you completely. Amen? Amen? Kaya po sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 9. Come on, everybody read it with me. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, sabi ni Paul, put it into practice. And pakisabi nga po ng malakas mga ladies, and the God of peace will be with you. Jehovah Shalom will be with you. The God of peace will be with you everywhere. If you stop overthinking, the God of peace will be with you. Amen? Yun yung una, peace. Pangalawa na essential needs na kailangan nating maisulat is contentment. Kontento ka na ba ngayon, sisters? Are you contented in what you have? Alam mo bakit walang kakontentuhan ng mga kahit Kristiyano? Nakatingin tayo sa kapwa Kristiyano natin. Bakit sila? Bakit sila ganun? Diba? So, kailangan may contentment tayo. Without contentment, you will have no peace. Alam niyo, pag may peace ka, may kontentuhan ka sa puso mo. Kahit 100 pesos na lang yung laman ng pera mo, may peace ka. Kontento ka eh. Amen? Kasi may Diyos ka na alam mo hindi ka papabayaan. May Diyos ka na nakikita mo, na alam na naniniwala ang Diyos. Naniniwala ka sa Diyos mo na hindi ka papabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, if there's ever a fight that goes in us humans, it's the constant struggle to be content. Marami sa atin hindi pa rin kontento. Di ba po? Kaya yung maraming na-add to cart dyan, di ba? Sana puro add to cart na lang, pero mahirap na pag nag-check out na, no? Pag check out mo na, naku po. Di ba? It does not mean when other have it or has it, it does not mean hindi ka mahal ng Panginoon. Amen? Kasi meron ng mga tao sa mundo na wala ka. Mayaman nga sila. Malaki nga bahay, wala namang Kristo. Ayun, nagpakamatay. Ikaw nga ito, na maliit ang bahay, na tuyo at itlog lang na maalat, araw-araw ang ulam, pero kung may Kristo ka, higit ka pa sa mayaman. Kasi ang Diyos, alam niyo po, minsan ang kayamanan, madalas ang kayamanan ng mga Kristiyano ay may kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Maraming mayayaman na walang kapayapaan. Hindi nakakatulog. Pero ikaw, na simpleng bahay, simpleng baro, kahit walang kama, matigas lang tinutulugan, itlog, manok, sardinas ang ulam. Pero tignan mo, if you have peace in you, you are more than these people. Amen? Amen mga mommies? So sabi sa Philippians chapter 4 verse 12, kung mapapansin nyo, puro Philippians tayo ngayon because we're teaching about Philippians. Okay? The book of Philippians. Amen? Sabi dito, I know, sabi ni Paul, I know what it is to be in need. Alam ni Paul yung makaramdam ng nangangailangan. And I know what is to have plenty. Naranasan mo yung walang-wala at ngayon nakabangon ka, naranasan mo naman yung sobra-sobra. I have learned. Ano yung natutunan niya? The secret of being what? Content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yun pala yun. Kay Kristo if in Christ there is contentment. Without Christ you will never have contentment. Amen. Sabi in Christ we move our eyes off the things we don't have, the frustration that surrounds us, and we put them where they need to be. Frustration, inggit, di ba? May bagong kotse, kahit di ba yung kahit nagka-tricycle ka lang, di ba? Pero hindi naman po masama mangarap. Hindi masama manghingi ng lambing sa Panginoon. Pero it does not mean na wala ka, hindi ka mahal ng Panginoon. Okay? Wala ka man ngayon, pero isang araw, hindi balang araw, isang araw magkakaroon ka nung nilalambing mo sa Panginoon. You just have to believe. Amen. You just have to believe. In Philippians 4:13, ito yung pinaka-konteksto nito
Yung I can do all things through Christ who gives me strength. Ito ang context nito. Huwag mong sasabihin to nang nagda-drive ka, ng lahat ng malakas ka. No? Ang konteksto, ang puso ng word na ito, pag sinabi mo to na I can do all things through Christ who gives me strength because you learned the secret of being content. Walang-wala ka o saganang-sagana ka, may karapatan isigaw tayo nito. If you learn how to be content, then this is the right context to say, I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi yung all things na yon, natuto ka doon sa pagiging kontento. So that you won't worry. Amen. Amen? So Paul write this, even in the worst case of his life, you learn to be content. Amen? Because our hope isn't in what we have or what we don't have on earth. Our hope is in Christ. Pakitype nga po, my hope is in Christ. Amen? My hope is in Christ. And I will never exchange it to anyone else. Amen po ba? Sabi dito, in 1 Timothy, verse 6, ayan, verse 6, chapter 6, verse 6 to 7, but godliness with contentment is great gain. Amen. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Godliness with contentment is great gain. Amen. Importante yan mga mommies. Importante yan even if you're single, even if you are single parent, you're married for a long time. Without contentment, ay talagang mahihirapan tayong mabuhay sa mundong ito. You can see your hope in God. You will always be hopeless if you're not contented. Amen po ba? Next is, Jesus gives us the strength to see beyond our present circumstances and to trust in Him to provide everything we truly need. Siya yung strength natin. Si Jesus, kay Jesus ka lang huhugot ng lakas. Kaya importante po yung mga ganitong fellowship. Importante na involved ka sa natutuwa po ako sa ladies dito po, no? Hindi lang sobrang active. Alam niyo po, sobrang nakakatuwa yung mga chant niyo kanina. Nag-e-effort eh. Hindi ka nag-e-effort para magpakita ng gilas. Nag-e-effort ka kasi sobrang nag-effort si Lord sa atin. Amen. Amen. Nag-effort si Lord sa atin. Amen. Sabi po ni Sister Eileen, we have a big God, bigger than our problems. Amen. So Jesus is our strength in the midst of it all. So kanina, peace. Number 1 sa listahan ng essential needs mo, for you not to worry, you need peace, you need contentment, and lastly, you need what? Confidence in the character of God. Baka kasi nawala na yung kumpiyansa mo sa character ng Panginoon. Kasi masyado ko na nakafocus, Lord, pengin ito. Lord, bakit ako wala? Bakit sila meron? Lord, puro problema na lang. Lord, heal. Lord. You have to have the confidence in the character of God. Ano ba yung character ng Panginoon? Sabi nga dito, sinasabi ito sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God will meet all your needs. Confident ako doon that He will meet all, not some, but all my needs according to the riches, the glorious riches in Christ Jesus. Bakit ka may confident ka, Jesus? Kasi you're not depending on anyone else or someone. You're depending and you're having a confidence in Christ Jesus. Ano ba yung character ng Panginoon? What is the character of God? Number 1, God is the great provider. Amen. Ngayong pandemic, sino dito nagka-business? Ako po, patotoo ako You know, as a pastor, dati po nagko-commute lang ako, lahat, ang hirap, nakikisabay lang. Ngayong pandemic, last year, July, kung kailan nagkaroon ng pandemic, doon ako nagkakotse. Amen. Because, hindi dahil gusto ko, pero nakita ng Panginoon yung pangangailangan ko. Kontento na ako sa nag-jeep eh. Kontento na ako sa nakikisabay. Kontento na ako sa naglalakad. Kontento na ako sa nakabasa, nakatayo. Kontento na ako doon. May peace ako doon. But this is my confidence that God is able to provide. Amen? Kung kailan pa naging pandemic, kung kailan lahat naghihirap, bakit ako nagkaroon ng sasakyan? Praise the Lord, because God is the great provider. Sabi dito, can everybody read this? No matter what the need is. Pwede ba tayong basahin ito? Pwede mo bang i-screenshot yan? Isulat mo yan. No matter what the need is not greater than God. Amen? Kahit ano pa
yung pangangailangan mo. Higit pa ang Panginoon sa pangangailangan mo kasi siya na yung kailangan mo. Amen? Yung walang imposible sa Panginoon. Hindi nga niya pinagkait si Jesus sa kanya. Amen? Yung anak niya, kailangan mo ng tagumpay? God made a way. He gave His only Son. Kailangan mo ng peace? God made a way. He gave His only Son as a ransom para lang magka-peace ka. Amen po ba? Si Lord lang ang kailangan. Si Lord lang, sapat na. Amen? Pangalawa, great assurance of provision. Hindi lang great provider, may assurance ka na may magpo-provide si Lord. Lord, dinala mo ako dito as a full-time pastor po. Hindi ko naman pinangarap. By the way po, ako ay 31 years old pa lamang, no? Ang dami nagtataka na, bata-bata mo pa nagpastor ka. O yun na nga po eh. Dapat po maganda yung career ko ngayon. Dapat nagkatrabaho ako. Dapat malaki yung sahod ko ngayon. Pero alam niyo po, regardless, nung sa Dubai po, nung malaki yung sahod ko, ewan ko, ang empty. Pero ngayon po, yung walang-wala po ako, may dumarating sa point ng walang-wala. But there's this great assurance that God is able to provide. Alam niyo po, dumaan po ako sa talagang proseso na itong pagbiging pastor ko po na minsan po wala talaga kaming ulam. May sakit po yung daddy ko, minsan sabihin niya, diabetic po yun. Yung naiiyak na lang ako, Lord, wala kaming bigas, wala kaming something dito. Yung pupunta ako ng banyo, iyak na lang ako. Sabi ko, Lord, nag-yes ako sa calling mo. Pero naniniwala ako, dinala mo ko dito hindi para pahirapan, hindi para magutom. Naniniwala akong magpo-provide ka. Amen? Imbes na mag-alala ako, imbes na maglupasay ako, nagugutom na, nanginginig na yung daddy ko, wala akong mabigay na pagkain, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, nung oras na yun, no? Walang-wala talaga. Tumawag yung kapitbahay namin. Hindi, sabi niya, Pastora, yung Bible na binibenta mo, hindi pa pala kita nababayaran. Daan ka dito, bayaran ko. Meron akong 250. Sabi ko, Lord, you know, God is never late. He is always on time. Amen? Kaya pag binigay mo yung buong tiwala at buong buhay mo sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Amen. Amen? Kaya sabi dito, all your needs, God will provide all your needs. This promise does not refer only to physical needs for food, clothing, or shelter. It refers saan? To mental, emotional, social, and spiritual needs. And tandaan nyo to, no need will be omitted or overlooked. Lahat ng pangangailangan mo, nakikita ng Panginoon. Alam niya. Amen? No need is too big or too little. Basta alam ng Panginoon, maluluwalhati siya. Pag binigay niya sa iyo to, ibibigay niya. Pero kung alam ng Panginoon din kung ibibigay at magmamayabang ka lang, hindi niya pa ibibigay. Okay? Hindi lahat ng gusto mo, hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Panginoon. Ang ibibigay ng Lord, yung kailangan natin. Gusto natin madalas mabuo ang pamilya. Gusto natin madalas maging born again ng pamilya. Pero alam mo, ano ba talaga kailangan natin? Tayo muna ang mabuo sa Panginoon. Tayo muna yung totoong maging maborn again. Amen? So your needs should be greater than your wants. Because your wants, there is nothing impossible. Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano yung all these things? Lahat ng pinag-pray mo, lahat ng nilista mo sa prayer, ibibigay ng Lord. Kung siya ang inuna mo at kung ikaw ay maunang magpapaayos. Amen? He's never late. He's always on time. Amen? Next is, we have a great mediator. Sino yung great mediator natin? Kaya nga every time we pray, we have a great mediator in Christ. Amen. Kaya nga when we pray, we come in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus, we come and we pray to you, O Lord. Amen po ba? Kaya naman, kay Jesus, sapat na. In Christ, there is no worries. Amen. In Christ, there is no worries. Kaya po in conclusion, ang sabi dito ay, everybody, can you read with me? All we need is the peace that comes from the Lord. Contentment that comes from His peace.
and confidence that is in Christ Jesus. Amen. Do not worry. Do not worry. When worry creeps in, start worshiping the Lord. When fear creeps in, start worshiping the Lord, because there is power when we worship. Amen. Stop overthinking and start thinking whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is royal or loyal, whatever is yung pure sa Panginoon. Yan ang isipin natin. Kaya kung ngayon ay nagwo-worry ka, I pray in the name of Jesus, winawasak natin yan. Wasakin ang bawat pag-aalala. Because this time, we will not allow anxiety, depression, lies of the enemy, even broken family. We will not allow it to steal our peace. We will protect our peace, and this peace, hindi na to makukuha, hindi na to mananakaw ng demonyo. Because the peace of God is with me right now. Amen. Ano yung essential needs na kailangan mo? Peace, contentment, and confidence in the character of God. Sa tingin mo ba nakalimutan ka na ng Diyos? Sa tingin mo ba hindi ka dinidingin ng Diyos? Mali ka. Kasi hindi ka pa nagsasalita. Alam na ng Diyos ang kailangan. Ang kailangan mo lang, humingi, maging honest sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sa oras na ito, ano ang kalooban mo para sa akin? Ibigay mo at gagawin ko. And you know this, there is peace in obedience. When you obey the Lord with all your heart, when you love Him, peace comes. Amen? And peace is not just peace na kapampakalma. Remember, it is God who is in you, na bubuo sa'yo, na kukumpleto sa'yo, na magbibigay ng kapahingahan. Kailangan mo ba ng kapahingahan? Receive the peace of God right now in the name of Jesus. And before we end po, I want us to watch this testimony ng isang kapatid natin. Hello po, good afternoon po. Ako po si Beng Lagana. Isa po akong single mom from Cluster 4. But before po, meron po akong partner in life. Isa po siyang Japanese. Mabait po siya. Mapagmahal, maalalahanin. And syempre, siya po yung good provider po talaga namin sa buhay namin. Sa tagal po ng pag-service namin kay Lord, meron pong pinabasa sa akin ng Panginoon na Bible verse, Romans 7:2-3. Ito po nung nabasa ko, kumurot po talaga sa puso ko kasi doon ko po nalaman na hindi po pala basta-basta ang isang tao ay nagsasama ng walang kasal. Lalo na ito po ay kung hindi byudo. Po talagang umano sa heart ko na unti-unti sa pag-service ko, sa tagal kong ministry, unti-unti po binabago ng Panginoon yung heart ko na tama na, hindi tama ito yung gantong relasyon. And before po, sa aming bonding din po, mahilig po siyang kumanta, mahilig po akong uminom ng alak. Isa rin po yun sa binago ng Lord, yun po yung unang-una niyang binago yung mawala yung excitement ko sa pagpunta ng club, and pangalawa po, yung pag-inom ng alak. Yung pong dati napakasarap na inumin sa akin ng alak, pero ginawa niya pong pinakamapait na inumin nung tinanggal po sa akin ng Lord. Pangatlo po yung tinanggal sa akin ng Lord is yung aming provider. Kung nawala si Hapon, sobra po yung takot na naranasan ko kasi hindi ko alam kung paano yung bukas. Ako po yung klase ng tao na sobrang worry para bukas. Si Lord po yung kinapitan ko sa aking quiet time. Talagang doon talaga umiiyak ako kay Lord. Yung sa maghapon na nararanasan ko. And sa aking quiet time po, binigay ng Lord yung Isaiah 41:30. Sabi ko, Lord, dito ako kakapit sa pangako mong to. And pag time na pinababasa sa akin ng Lord yun, laging sumasagi sa isip ko na sunod ka lang, hindi kita pababayaan. Kaya sabi ko, yes Lord, yes Lord, laging ganon sinasabi ko sa Kanya.
Ganun po, dun umandar yung ano ko, yung mahigit 1 taon kong pag-quiet time kay Lord. Laging sinasabi ko kung ano yung nararanasan ko, kung ano yung nahihirapan, kung paano ko nahihirapan. And yun po yung talagang binibigay sa akin ng Lord na message niya, na pangako niya. Kaya sabi ko, magtutuloy lang ako, Lord. Kapit lang walang bitawan. Kasi hindi mo nga ako binitawan eh. Nandyan ka palagi in times na nalulungkot ako, ikaw yung umaakap sa akin. Yun nga po, okay na po. Yung pakiramdam ko, umokay na. Umokay na siya. Natanggap ko na yung kung paano kami namumuhay ngayon. Kala ko okay na ulit kasi tinapakan ko na si Satan. Alam ko talunan na siya, pero may pagsubok na naman, hindi pa rin natatapos. Yun yung bigla na lang sumakit yung ugat ko, itong kalahati ng ulo ko, talagang sobrang namanhid siya. So, ito lang, tapos yung buong ugat ko sa ulo ko, hanggang sa puso ko, sobrang sakit. Then, pray ulit kay God, rebuke, then, tapos na, kala ko okay na. Biglang, after 1 week, nanginig na ako, nanghina, nilagnat na ako, kaya humiga na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Sabi ko sa kanya, ayoko na talaga kasi napapagod na ako sa lahat ng pagsubok. Ito na naman, kumabalik ko na ako, papasok ko pa nga lang yung usher pahinga agad, sabi ko kay Lord. Pero sabi ko, hindi Lord, kung ito yung dead end ko sa paglilingkod sa'yo, tatanggapin ko ng buo. Pero kung pagagaling mo ko, Lord, salamat. And then, nirelax ko na yung sarili ko. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Lord. Sa daming pagsubok, sinamahan niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya, parang pumasok sa isip ko, mabuhay, mamatay. Hindi ko kailangang matakot kasi kasama ko ang Lord. Sabi ko, sunod kay Lord. Kahit anong mangyaring hirap, kahit anong mangyaring lungkot, andun yung guidance niya, kung paano ka susunod sa Kanya, ika-guide ka niya talaga. Kung ano yung kailangan mo, bibigay niya talaga Hindi ka niya pababayaan. Kung magkakaroon ka ng karamdaman, pagagalingin ka niya, wala ka nang hahanapin pag sumunod ka kay Lord. Hindi kailangan matakot. Sabi niya nga sa Isaiah 41:13 huwag kang matakot, tutulungan kita. Kasi siya si Yahweh, siya yung makapangyarihan sa lahat. Kaya, yun lang po, sunod po sa Panginoon. Kasi napakasarap talaga mag-serve kay Lord. Meron kang peace of mind, meron kang joy, meron ka talagang, mararamdaman mo talaga yung love yung love. Pag sumunod ka kay Lord, mas mararamdaman mo kung gano'n mo siya kamahal. Kasi, mas ipaparanas niya sa'yo kung gano'n ka niya kamahal. Hindi ka niya pababayaan Hindi ka niya pababayaan. Iko-comfort ka niya. Aakapin ka niya. Sabi niya, anak, mahal kita. Kung meron po tayong calling, mas masarap kung mag-yes and amen na po sa Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-the best na decision para sa buhay natin. Sa Kanya po ang papurit pasasalamat paano ako nakakatayo ngayon. Kung paano ko nakaka-serve ulit sa Panginoon dahil po sa kalakasan na binibigay at sa pagmamahal na pinararamdam niya po sa akin. Po, to God be the glory po. Wow, praise God. And
Grabe po, no? And nakaka-touch po ang ni Sister Beng. And you know what? Ito po yung as I listen and in connection pa rin po sa word natin, no? The Lord sometimes takes away yung mga peace stealer natin. Tinetanggal na sa buhay natin yung alam niyang nakadepende ka. Remember, sabi sa word ng Panginoon, I am a jealous God. Amen. So kung ano ang mas inuuna mo at kung kanino ka mas nakadepende o kung saan ka mas nakadepende, tatanggalin ng Panginoon yan hindi para pahirapan ka. Tatanggalin na yan para makita niya na siya yung kailangan mo, na siya yung pupuno sa kailangan mo. Amen. It's not people who can provide all our needs. Kaya nga sabi, my God will supply all my needs. At kasama doon yung emotional mo, yung mental state mo, yung spiritual, yung physical mo, yung sa family mo. Amen. Kaya madalas sa atin, nagtatampo tayo sa Panginoon kasi, Lord, ba't kinukuha mo yung asawa ko? Ba't kinukuha mo yung anak ko? Ba't kinukuha mo yung kayamanan ko? Ba't kinukuha mo yung business ko? Sabi kasi ng Panginoon, dyan ka na kasi kumukuha ng dependency. And when the Lord takes away something, it only means, anak, eto ako. I am only the only one that you need. Because I am the only one who can provide peace because I am the God of peace. Amen. And for Sister Beng, kinuha lahat. Pero ang pinalit ng Panginoon, yung pagmamahal niya. That's why she is able to testify simply because the God of peace is with her. Amen. And I pray sa lahat sa atin na nakikinig po ngayon. I pray that you will not just be blessed, but you will also be inspired to know the Lord all the more and not to worry about tomorrow. Kasi hahayaan mo si bukas, hahayaan mo si Judith, hahayaan mo na yan mag-worry sila. Because right now, if I feel anxious, if I am worried, I will fix my eyes on Jesus Christ. Because when your eyes is fixed on Jesus Christ, you will never be shaken. Amen. Hindi ka matitinag. Natinag ng buong mundo. Pero ikaw, dahil ang mata mo ay nakatuon sa Panginoon, hindi ka kailan matitinag. Amen? Can we all bow down our heads and pray? Hallelujah, hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God, for this beautiful day. Thank you for giving us, hallelujah, God, the peace. And right now, sa bawat kananayan, sa bawat magulang, sa bawat babae na nandito, Panginoon, I pray that the peace of Christ will be upon them in the name of Jesus Christ. Lord, marami dito umiiyak paggabi. Mga nanay na napapagod na. Mga asawa na nawawala na ng value sa sarili nila. But right now, in the name of Jesus, affirm them that they are the most beautiful woman, oh God, that you appreciate them, Panginoon, that you are so proud of them, oh God, na Lord, hindi mo malababaliwala ang kanilang binibigay, ang mga pagod nila, Panginoon, and you honor it, oh Lord. Right now, God, yakapin mo ang bawat kababaihan ngayon. Masyado na nasanay sa pagod, masyado na nasanay sa bawat problema. Kaya, Panginoon, right now, in the name of Jesus, yakapin mo, Panginoon, and right now, someone here is suffering from anxiety. Someone here in the name of Jesus, I pray, whatever anxiety, whatever silent battle it is, surrender it to the Lord. Because battles shouldn't be silenced. Battles should be surrendered to the Lord because the battle belongs to the Lord. Right now, God, I just speak healing to someone here right now. From the top of her head to the sole of her feet, right now, in Jesus' name, I speak healing, oh God. Deliver her. Deliver her from the oppression of the enemy. Deliver her from fear, from doubt. Deliver her from self-pity, from pride in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya Panginoon, maraming salamat ngayon, oh God. Lord, every testimony will be offered to you. Na makita ng mundo na naghihirap kami. Mas pipiliin na namin makita ng mundo na naghihirap kami ng may Kristo kesa yumayaman ng malayo sa iyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat kasi ikaw ang nagiging sustainer namin every day. Sabi mo, give us this day our daily bread. Hindi kumukulang, hindi sumusobra, sapat, pero sobrang kailangan namin. Thank you, Lord, and right now, just speak restoration to every family. I just speak healing. I just speak breakthrough to every mommy, Lord God. Give them confidence to rise up. Give them confidence na magpagamit sa iyo, God.
Hindi na, tama na ang mundo, tama na ang demonyo na gagamitin kami. But this time, magpapagamit kami sa'yo, no matter what it costs us. Because today, oh God, we will surrender our lives to the Lord. Today, we will commit ourselves to you, that you are our Lord, that you are our Savior. No matter what happens, may COVID o wala, magtitiwala kami sa'yo. Maghihirap kami o yayaman kami, magtitiwala kami sa iyo, pupurihin ka namin. Magkasakit kami o magiging healthy kami, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At pagpupurihan ka namin, Panginoon. Maraming salamat. Thank you for your presence. And Lord, marami kang niyakap ngayon sa oras na ito. Marami ka, Panginoon, na pinawi ang luha. At sa lahat ng luha ng bawat ladies na nandirito, nakita mo lahat yon. At hindi mo babalawalay. The word of the Lord says, I have heard your cry. I've seen your tears. And I, the Lord, will heal you. Thank you, Lord. We receive healing. We receive peace. Right now, we will go out there to be a blessing to many. Yes. Make us a vessel of blessing, not of burden, not of problem, but a vessel of blessing so that we can give glory unto you. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praises in the mighty name of Jesus Christ. We pray, and every victorious children of the Lord say, Amen. Amen.